Hi, ako nga pala si Mitch. Isa akong tomboy, hindi gwapo, pero may pangarap syempre. Nga pala guys, isa ako sa mga nangungupahan dito sa Manila. 10 years na po ako nangungupahan. Kaya wala pa rin ipon. Joke lang. Nga pala guys, akala ng iba, okay ang buhay sa Manila. Pero hindi nila alam na mas mahirap pa dito kaysa nasa probinsya ka. Yun ang hindi alam ng iba. Na ang akala ng iba, nakatungtong ka lang ng Manila, is mapera ka na. Pag uwi sa Leyte, o kahit saang probinsya, sasabihin ng iba, ay ang bongga. Kasi nakauwi na galing Manila, wala bang pasalubong? Ganyan ang bukang bibig ng iba. 'Di ba? Try nyo kaya pumunta dito sa Manila. Mangupahan kayo dito, magtrabaho kayo. Lahat binibili. Sa probinsya, makakain ka lang ng kamote, pwede na. 'Di ba? Kaya sobrang sarap pag nasa probinsya ka. Yun nga lang, mas maraming opportunity naman dito sa Manila. Pero kailangan mo munang sumubok sa lahat ng pagsubok na darating pag nasa Manila ka. Kasi dito, mangupahan ka, lahat-lahat. Tapos napakaswerte pa talaga ng mga tao dito na may mga sariling bahay. Yun ang mas maganda pag may sarili kang bahay dito sa Manila. Kasi pwede mo paupahan, lalo na pag malaki ang bahay mo. Yun ang maganda dito. Kasi karamihan talaga ng mga taga-probinsya na luwas dito sa Manila. Kasi yun nga, mas maraming opportunity kaysa sa probinsya. Sa probinsya kasi, maliit lang ang sahod compare dito sa Manila. Pero pag nasa probinsya ka naman, wala kang upahan na bahay. Compare dito sa Manila, mangungupahan ka talaga. Sa probinsya, ang babayaran mo lang tubig, kuryente. Pwede ka pa mamundok, maraming pagkain doon. Mga gulay pa lang, solid na. Kahit yun lang, buhay na buhay ka na, yun lang pangulam mo. 'Di ba? Dito sa Manila, wala. Lahat-lahat. Kailangan talaga kumayod. Nga pala guys, kung bakit ako nandito sa Manila. Kasi para masuportahan ang family ko. Yun lang naman ang tanging gusto ko, kaya ako lumuwas ng Manila. Mula nung nagka-Yolanda sa Leyte. Yun, 2013. Until now, nandito pa rin. Nagbabakasyon lang ako sa amin. Nga pala guys, dyan nagluluto pala ako ng spicy chicken neck. Yan ang kakainin ko ngayon. At yun nga guys, sinubukan ko rin mag-apply abroad. Pero wala, hindi talaga para sa atin. May mga dahilan kung bakit hindi yung iba natutuloy sa abroad. Kasi, hindi natin alam kung anong pwede mangyari dun. Kung hindi tayo itutuloy ng Panginoon, may dahilan yun. Siguro, hindi magiging okay ang buhay natin doon. Kaya, mas okay pag dito na lang sa Pinas. Nga pala guys, tapos na ako magluto dyan. At ngayon ay kakain na nga ako. Kasi, 11 PM na po yan. Kasi ang out ko po is 9:30 po. Pag closing time po ako. So, yun. Kain muna si Udoy nyo. Hindi pwedeng hindi kumain kahit konting kanin lang sa gabi. At saka maraming ulam sa gabi. Pwede na yun. Hindi naman sabihin na nagtitipid ako. Nagda-diet po talaga ako. Kaya sa mga nakakilala sa akin, alam nila na dati akong mataba. Pero ngayon, gusto ko maging fit talaga. Yung saktong katawan lang. Hindi mataba, hindi payat. Saktong-sakto lang. Saktong-sakto lang para sa'yo, char. Hindi man tayo pinagpala sa mga dating naging karanasan natin na magaganda.
pero okay lang. Kasi si Panginoon naman natin ang gumagawa nito. Tanging tayo lang ang magsisikap talaga para makuha lahat ng pangarap natin. Pero thankful ako sa Panginoon kasi sa dinami-dami ng pagsubok na dumating is nakakaya ko kahit ako lang mag-isa sa buhay dito sa Manila. Walang hanggang pasasalamat, Ama, sa lahat ng biyaya, araw-araw, oras-oras, minu-minuto. Thank you so much, Lord. Pati pamilya ko, ginagabayan mo. Tuloy-tuloy lang tayo mga par. Yun lang ang dapat isipin. Huwag natin sayangin lahat ng pagkakataon. Hiram lang lahat sa Panginoon, kaya ingatan lahat ng mga biyaya na natatanggap. Thank you nga pala sa panonood. Tapos na ako kumain, syempre hindi natin pwedeng kalimutan uminom ng Yakult para okay tayo tiyan, di ba? Kaya ikaw, sana maging okay ka rin tiyan. Thank you, bye-bye. Mwah!